Isang magandang araw pong muli mga kapatid. Narito naman po tayong muli upang patuloy natin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia. Umpisahan na po natin sa pangalawang Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo 3. Sa anumang paraan huwag kayong padadaya sa kanino man. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat di nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail, ang itinalaga sa walang katapusang kaparusahan. Sa 4, kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao at ipinalagay na banal. Itataas niya ang kanyang sarili, papasok siya sa templo ng Diyos, uupo roon at ipapahayag na siya ang Diyos. Ang tanong po natin dito, literal ba na templo? Hindi po, sapagkat huwag nating kalimutan sa 1 Korinto 3 versikulo 16, ang ating katawan ang templo ng Diyos. Kung papaano siya papasok si Satanas katulad sa kanyang pagpasok noong kapanahunan ni Judas. Basahin natin ngayon ang Juan 13 versikulo 27. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, gawin mo na ang gagawin mo. Sa makatuwid po, nang pasukin na ni Satanas si Judas, wala na siyang ibang iniisip kundi pawang kasamaan. Kaya natupad talaga ang kanyang binabalak. Ngayon, balikan na po natin ang 2 Tesalonika 2. Versikulo 9 at 10. Lilitaw ang suwail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakakalinlang na tanda at kababalaghan. Sa versikulo 10, at gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at iniibig ang katotohanan. Napakaliwanag po ang mga taong pasukin Satanas ay ang mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Hanggang dito na lang, samahan niyo ako muli upang patuloy pa natin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia.